Nananawagan ang Commission on Elections sa Philippine National Police na suspindihin muna ang pagpapatupad ng Oplan Katok. Samantala, sinabi naman ng komisyon na magdedepende sa maipapasang batas ang adjustment na gagawin ng COMELEC para sa resetting ng BARM parliamentary elections. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pwede masuspend na lang muna ang implementasyon nitong Oplan Katok dito lang sa panahon naman ng election period. Hindi kampante ang Commission on Elections sa COMELEC na magpatuloy ang Oplan Katok ng Philippine National Police o PNP sa panahon ng eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, mas mabuting suspindihin muna ito ng kapulisan para makaiwas sa isyu na baka magamit ito ng incumbent na mga kandidato o magamit para makapanakot ng mga botante. Ang Oplan Katok ay house-to-house campaign daw ng PNP laban sa loose firearms o mga illegal na baril. Alam naman po natin yung isa pong gamit o armas na nasa bahay, hindi naman din mailalabas yun kasi nga meron po tayong gun, hindi kahit pa may lisensya. So what's the use of going dun sa bahay kung ang pakay ay isang lisensyadong baril? Di ba kung ang pakay ay lisensyadong baril, hindi rin naman malalabas and therefore wala pong basis para katukin yung mismong bahay. Kung ang purpose naman natin ay yung mga baril na illegal and therefore kaya natin kinakatok, siguro naman po kahit na illegal yung baril, sa panahon naman na period na to pwede naman natin ipagpaliban muna o di mga ngatok na lang ulit tayo pagkatapos po ng election period. Aminado ang komisyon na hindi pa nakikipag-usap sa kanila ang PNP hinggil sa naturang operasyon. Giit ni Garcia, dahil isang deputized agency ng COMELEC ang PNP, marapat lang na makakonsulta ang komisyon sa ganitong mga kritikal na programa para matiyak ang mapayapang halalan. Para po kasing ang relationship ngayon ay magiging principal at agent. The act of the agent is the act of the principal. And therefore, the principal must ensure na yung ahente niya ay kikilos base sa instruction lang niya. Pag sinabi namin kulay ganito, dapat kulay ganon. Pag sinabi namin dapat black, dapat ganon. Samantala, maraming gagawing adjustment ng COMELEC kung sakalit tuluyang ipagpapaliban ang BARM parliamentary elections sa Mayo 12 kasabay ng national at local elections. Ang panukalang batas ay lusot na sa Kamara habang pasado na ito sa ikalawang pagbasa ng Senado. Sa bersyon ng Senado, ire-reset ang BARM elections sa Oktubre ng kasalukuyang taon. Ayon sa COMELEC chief, magdedepende ang kanilang preparasyon at adjustment para dito sa maipapasang batas. Kung ang Bangsamoro parliamentary elections na i-reset kung sakali, ay continuation ba yan ng national and local elections? O ito ba'y talagang separate na parang special election? Bakit po importante sa amin yan? Kasi po sa napakaiksing panahon, kapag po separate siya, magkoconduct po kami ng procurement. Separate procurement po yon. Kahit yung list ng machines, kahit po yung pagbili ng mga ilang election paraphernalia, and therefore, inaabot po kasi na mahigit 2 buwan ang procurement process. So baka po wala na kaming panahon kung sakaling ganun ang mangyari. Pero kung sakali po siya ay continuation ng national and local elections, kung ano yung mga nabili na namin, kung ano yung kakailanganin sa Bangsamoro, pwede po kasing karagdagan lang yon doon sa aming na-procure. So ang tawag po dyan, amendment to order. So hindi na po tayo magsisimula muli ng procurement. Kaya po ganun ka-importante, ganun kahalaga kung ano po ang nakalagay na provision sa batas. Una na rin ipinag-utos ng komisyon na wala munang i-imprentang balota para sa BARM elections dahil maaring sa maipapasang batas ay kailangang baguhin ang paghain ng kandidatura. Matatandaan ang panukalang i-reset ang BARM elections ay kasunod ang desisyon ng Korte Suprema na ihiwalay ang SULU bilang bahagi ng BARM. Gusto rin po namin malaman sa parlamento later kung i-distribute po ba yung 7 na dati-rati ay mga parliamentary seats ng SULU doon sa natitirang probinsya, halimbawa po ng Basilan, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao South, Maguindanao North. At gusto po nating alamin kung ano ang maaapektuhan ng mga munisipyo. Pag po kasi nag-reapportion na tinatawag o redistribute, kinakailangan po kasi mag-alter ng mga munisipyo, ng mga kung saan sila isasama na parliamentary district. Nilinaw naman ng COMELEC tuloy ang regular na eleksyon sa BARM sa Mayo 12. Ibig sabihin sa mga kababayan po natin sa Bangsamoro, mayroon po kayong halalan ngayong Mayo 12 mula senador hanggang sangguniang bayan o sangguniang panlunsod dyan po sa inyo. Ang wala lang po kung sakali ay ang Bangsamoro parliamentary elections. Samantala, mahigit 3 milyong balota na ang naimprenta ng komisyon simula noong ipinagpatuloy ito noong nakaraang Lunes.
Maging ang mga balota para sa local candidates ay sinimulan na ring iimprinta ng poll body. Gayon din ang mga balotang gagamitin sa overseas voting at local absentee voting. Sana po masubaybayan ng mga kababayan natin sa ating pong ang live streaming ng ginagawa po natin printing. Kahit po sa gabi, pwede niyo pong makita yung mga aktibidad na nangyayari sa National Printing Office. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.